Isang pagpalang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-TH. Welcome back again, mga ka-TH. Mga ka-TH, ang ating paksa ngayon ay regarding sa big volume deposits. Ito ba'y malaking panganib o anong dapat gawin o mga dapat hakbangin upang makaiwas sa mga danger signs and markers sa mga big volume deposits like gold bars. So, kasi mga ka-TH ay hindi basta-basta yan ilalagay lang kung wala may mga danger o may mga lalo na mga-TH yung bomba na or any trap na para lang hindi makuha yung mga gold bars na yan, yung mga malalaking volume na deposit ng mga ka-TH. Okay. Dito mga ka-TH ay aking papansin kung may pwede bang magkakaroon ng danger ang mga small deposit. Pwede mga ka-TH kasi nga may mga nakahits na mga ka-TH nating treasure hunter. Di naman gaanong kalakihan yung kanilang na hits o nahukay o nakita na items. Subalit, nariyan pa rin yung danger mga ka-TH. Ito yung mga ka-TH ay isang paalala lamang o ito'y isang reminder na nating mga ka-TH na sa ngayon ay patuloy sa pagtitreasure hunt. Kailangan talaga mga ka-TH ay unang-una mga ka-TH yung tinatawag nila na PPE, yung mayroon kang pananggalang sa sarili, sa iyong katawan. Yun yung tinatawag nila na personal protective equipments, mga ka-TH. So, balik tayo doon sa large volume, large deposit. Posibleng ito'y mapanganib. Totoo yan mga ka-TH kasi nga may mga danger na linalagay po ang mga Japanese soldier, lalo sa mga big deposit na kanilang tinatago. So, naalala ko mga ka-TH yung napanood kong isang eksena sa pagtago nila ng ilang boxes ng gold bar doon sa isang cave, sa isang kuweba na mayroong mga linalagay na mga bomba doon sa mismo sa kinaroon ng item, mga ka-TH. Tulad ng mayroong isang grupo na nakatuklas ng gold bar, big deposit. So doon makikita, dito mga ka-TH ay nakikita po natin yung papaano maglagay ang mga Japanese ng trap o yung tinatawag nila na bomb trap. Dito mga ka-TH ay ipa-plus ko yung isang nakahits mga ka-TH na
mayroong mga danger talaga mga katiits yung malalaking big deposit na sa mga tulad yung mga big bunker na nakita mga katiits. Hindi basta-basta mga katiits yan ay na hindi talaga pwedeng walang trap yan. Dahil malaking ano nga yung mga katiits, mga malaking items na yan na nandyan. Okay. Para lang sa mga para sa akin lang mga katiits mas gustuhin ko pa mga katiits na yung mga giveaways lang ang kasi anin mo pa mga katiits yung mga big deposit, yung malaking volume na like gold bars, yung mga talagang malalakihan na. So hindi yan mga katiits madali, hindi yan ganun ka simple kunin yung ganyang mga nakatagong big deposit kasi nga may mga sistema na grabe ganun ka talino yung Japanese para lang hindi makuha, para lang malihis ang yung item na yan sa mga gustong magtangkang makuha yung mga katiits. Okay, mga katiits, para sa akin mga katiits, inat na yung makatisod ka ng isang gold bar, dalawang gold bar, o yung mga kahit mga jars lang mga katiits, maliliit na kahon, o mga giveaways na kasi yan giveaways lang. Pero ito naman mga katiits kasi nga minsan yung mga giveaways na yan, mayroong mga small sizes ng gold bar, okay, mga jewelry, assorted diamonds. So para sa akin enough na yung kasi nga kung makakuha ka ng gold bar kahit yung maliliit na gold bar na minsan hinahalo sa mga jars, minsan ilinalagay sa mga maliliit na boxes, ay makakuha ka ng isa, dalawa o tatlo yung million na rin mga katiits ang halaga niyang mga gold bar na yun na kahit maliit lang ang bilang ng na kuha mo. So, hindi na natin makatisi after yung mga big deposit, yung mga big volume of gold bar kasi napakahirap niyan. Unang-una, gastos yan mga katiits. Diyan mo makikita yung papaano i-retrieve, papaano nila kunin yung mga big deposit mga katiits like gold bars. Kasi nga, bakit sinasabi kong magastos yan? Kasi hindi ka pwedeng hindi gagamit ng backhoe niyan mga katiits. Siyempre, pira ang katapat yan mga katiits. Kasi nga gagamit ka na ng makinarya niyan na para maghukay. So, you spend time, money, ganun talaga katiits ang pag mga ganyang big deposit, gastusan mo talaga yan. So, tulad natin maliliit na treasure hunter, mga katiits. So, tumama na tayo dun sa maliit na mga giveaways. Yan naman mga katiits pag nakachimpo ka ng giveaways na may kasamang gold bar at mamahaling item, diamonds, yan, mga relics, mga jewelries, bungga ka na rin yan mga katiits. Talagang bingo ka na rin dyan. So yun yung hindi mo kailang katiis ng maghangad ng napakalaking kasi pag bunker ng mga katiits, big deposit ay billion na yan. Ang hirap na yan. Nung una, danger na ang buhay mo niyan. So, dito ko naintindihan mga katiits na yung mga katiits natin na naka-hits, akala nila ay hindi nakakuha. Yung pala yan ay tinatago lang, simple lang. Kasi nga, ganito nga katiis. Kasi nga,
sabihin natin nakakita ka, nakahits ka ng gold bar, isang gold bar, dalawang gold bar, milyon na yan mga ka-TH. So, siyempre, andyan yung mag-iingat ka. Kaya para mga ka-TH, minsan pag nakakita kong mga mga YouTube na nandiyan na talagang excited, mukhang kikita mo na yung pag-ukoy, andyan na yung boxes, na. So, sa dulo mga ka-TH, hindi nila pinapakita niyan. So, tama yan mga ka-TH, may reasons kung bakit hindi pinapakita yung kanilang nahukay, yung kanilang na hits na item. Kasi nga, kung malaking halaga yan mga ka-TH, at kung kilala yan, ang treasure hunter na yan ay pwede yung mga yung kanyang buhay. So, tama yung hindi nila pinapakita yung na-hits nila. So, naintindihan na ng mga ka-TH, mga viewers, mga nanood, bakit hukay kayo ng hukay, kaya kung maraming gold bar na kayo nakuha, marami na kayong bakit nandiyan pa rin kayo sa sa treasure hunting. So, yan yung mga ka-TH na tinatawag na hindi dapat pinapakita yung na hits na item kasi nga para lang sa safety din ng mga grupo na yan, mga treasure hunting na naka-hits. So, naiintindihan po natin yung nila, yung siyempre yung safety first nga. Kasi nga, pag malaki yung hits nila na item, ay delikado yan sa kanila. So, andyan yung nagtatakip ng mukha, ang disguise, hindi nila pinapakita yung kundi yung mismong paghukay lang o katawan lang. Kasi nga, delikado. So, dito ko na naintindihan mga TH na may mga kasamahan tayong mga treasure hunter na naka-hits na sa bandang dulo ay hindi nila pinapakita yung item. Pwede nilang kahon lang o kung ano yung laman, hindi na nila pinapakita mga ka-TH. So, mga ka-TH ay mabalik tayo doon sa naghahangad ka ng sobra naman ay hindi naman maganda yan mga ka-TH. Yung malalaking big deposit, mga big bunker na mga gold bar ay hindi na maganda yan mga ka-TH din. Kailangan kang gumastos ka na dyan na napakalaking halaga. So, dito na lang tayo mga TH sa small items, sa mga giveaways. At least, maliit man yan, at may halaga din yan. May mga millions din yan. Kasi nga, ang mamahal ng mga tulad yung mga TH, yung mga bracelets, gold coin, silver, jewelries, relics, napakamahal yan mga TH. Lalo na pag yan ay mga old, na yan, may mga history na yan, how many years yung mga item na yan na inyong nasumpungan sa pag-treasure hunt. So, isa pong malaking kaibahan po yung minsan ay nagkahangad ka ng malaki. Tama na siguro yung nasa lang tayo, mga giveaways. Para sa atin mga ka-TH. So, happy na tayo dun sa giveaways. Kasi nga, hindi mahirap kunin, mabilis lang din kunin yung mga ganyang klaseng giveaways na nakatago ng sundalo ng mga Hapones noong World War II. Mga ka-TH, hanggang dito na lamang. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Huwag kalimutan pa to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Muli, maraming salamat. God bless as always.